Magandang araw po, Bayang Sabungero. Ako po, si Weng Bahia ng Ampi Curry Shop. Ngayong araw po, dito po sa Dean's List ni Dr. Teddy Tanchanco, ide-demo na po natin ngayon yung ginagawa po namin sa TJT Academy. Ide-demo po natin yung pagtatari po natin. Ganito po yan. So ito po, ang gagamitin natin ngayon sa pagtatari natin, isa po sa mga design na ginagawa po namin dito sa Ampi Curry Shop. Ito po yung tinatawag na diamond back design. So, iba-ibang klaseng bakal po, pero kadalasan po na hinahanap dito sa amin, ganitong design. Unang-una po na ginagamit natin sa pagtatari, ito pong ating sapin. Ito po yung ilalagay natin sa binti ng ating manok. Ang sapin po natin, lalagyan nun natin ng bilang para mas madali ninyong makuha, masundan. Dito po sa ibabaw ng tahid, nilalagyan po natin yan ng 3 beses or 3 ikot. Pagdating naman po sa baba, kung ilan po ang nilagay natin sa itaas, yun din po ang ilalagay natin sa baba. Lalagyan din po natin siya ng 3 ikot. Pagkatapos po nyan, ilalagay naman po natin yung ating leather boots. Siguraduhin lang ninyo, ang leather boots ninyo ay pantay. Ihimasin nyo yan para makasigurado kayo na nakadikit. Tapos po, lalagyan nyo ulit yan ng 2 ikot sa ibaba. Sa ibaba po ng tahid. 2 po ulit sa itaas. Ibabalik lang ho natin ulit yan sa ibaba ng 2 beses. Sa itaas po ulit. At panghuli ho, ipinapatong po natin yung panghuli dito sa ibaba. Hinihimas po natin yan para mawala yung hangin nung sapin sa pagkakapatong-patong nila. Siguraduhin lang ho natin na ang ating sapin, kung titingnan natin patagilid, palagi pong pantay. Ang matitira po dito sa ating sapin ay 3 to 4 inches na lang ho. Ito naman po yung ibabalot natin sa ating paunan. Ito naman po yung mga paunan na ginagamit po natin. May iba't ibang klaseng taba po ito. Kung ano po ang kinakailangan natin, kung mataba ba siya or payat, conforme po yan sa magiging forma ng paa ng manok natin. Kapag po kasi ang paa ng manok natin pasok, kinakailangan natin gumamit ng matabang paunan. Kapag naman po tihaya, yung paa ng manok natin, ang kakailanganin ninyo is yung mas payat na paunan. So ito po, regular ang kanyang paa, hindi po siya pike, hindi siya sakang. Regular na taba lang din po ng paunan ang ikakabit natin. Pagkabit po niyan, binibilot lang po natin yan. Siguraduhin nyo lang na matakpan ninyo ng sapin yung buong paunan. Ipapatong ho natin dito sa ating kalso. Doon po, kalso ng leather boots. So, yan po yung pagsasapin. Ang kasunod po na gagamitin natin is itong ating tali. Balawing, kung tawagin po, nung marami. Ang kadalasang haba po ng ating tali or ng balawing ay 4 na dipa. Yan po ang kadalasang haba niyan. Tapos po, itong ating tali, nilalagyan po natin yung garol natin ng tali para po pag inilapat natin sa binte or dun sa sapin, magkadikit sila. Ito po ngayon yung ididikit natin doon sa sapin natin. Ilalapat po natin ngayon yung ating tari doon na po sa ating sapin. Siguraduhin lang ninyo na yung inyong tinidor, itong kaliwa pong tinidor,
nakagitna po yan dito sa binti. Ito naman pong kanang tinidor, nakagitna dun sa inyong paunan. Para ho, hindi gagalaw yan kapag ipinalo na ng manok. Ngayon po, tatalian na natin yung ating tare. Uunahin muna natin dito po sa ilalim. Lalagyan po natin ito ng 10 ikot. Pagkatapos po nung 10 sa ilalim, punta naman tayo dito sa itaas, lalagyan din po natin siya ng 10 ikot. Siguraduhin nyo lang na yung inyong tali magsasama-sama para lalong matibay. Tapos po niyan, ipapasok natin sa gitna. Hihilahin nyo ng kaunti. Tatalian ho natin yung ating paunan para hindi gumalaw. Lalagyan ho natin yan kahit mga 5 beses lang. Tapos po nun, hawakan naman natin ngayon itong kaliwang tinidor natin. Ang paghawak ko niyan, umiikot lang ho yung ating tali sa binte. Lalagyan ho natin yan ng mga 7 beses. Tapos po nung 7, ilalak ho natin dito sa kanang tinidor. Talak ninyo, hihilahin nyo yan pakaliwa, iikot ho sa binte, ilalak nyo uli. Hilahin nyo para matibay. Gagawin nyo yan ng 7 beses din. Tapos po nung pampito, ang hahawakan naman po natin susunod ay ito ng base ng tare. Dadalhin natin yung tali natin, bababa doon sa base. Ikutan muna natin yan ng 1 beses. Pagkatapos po, yung ating tali, isasampay naman natin doon sa itaas. Pupunta rito sa gilid, pabalik sa base. Paulit-ulit lang po yan, gagawin nyo lang yan ng 7 beses. Pag nakapito na po kayo, ilalak nyo naman yung inyong tali dito sa kabila. At yung natitirang tali po natin, uubusin na lang po natin yan. Siya yung magiging holder doon sa lahat ng lock na ginawa natin. Una po, sa ilalim, kung lalagyan natin ng bilang, pwede rin po, lagyan po natin ng mga 10 bilang ulit. 10 ikot. Tapos po nung 10 sa ibaba, doon naman po tayo sa itaas, 10 din. So ito na po yung natira, ilalak nyo na lang po yan, para lang hindi po siya kumalas. Kung saan po siya pwedeng ilak, o saan siya umabot. Kung natitira, ididikit nyo na lang siya. Pagkatapos po nun, ito naman pong ating electrical tape. Kukuha lang po tayo nito. 12 inches lang po ang kailangan natin. Tapean po natin ito. Tatakpan po natin yung mga tali na ginawa natin. Pagkatapos po ng ating tape, siyempre po, lalagyan na natin ng ating bayna. Siguraduhin nyo lang na masikip ito para habang naghihiting yung manok, hindi humaalis. Ayan lang po yung basic ng pagtatari. Sa pag-aasinta naman po ng tari natin, ang inaasinta po natin ay yung dulo lang po ng tari. Siguraduhin nyo lang yung dulo ng inyong tari, nakasentro po doon sa butas ng puwet. Kapag angatunin nyo ng binti ng manok, siguraduhin nyo lang ang dulo ng tari, nakasentro po doon sa butas ng puwet. Muli po,
Ako po, si Weng Bahia ng Ampitari Shop. Sa lahat po ng mga gustong matutong magtare, enroll po kayo sa TJT Tracking Academy. At kung may mga katanungan po kayo ukol sa mga tare or sa pagtatare, pwede nyo po kaming tawagan sa Ampitari Shop sa mga number na nakikita ninyo sa inyong screen. Ako po, si Weng Bahia ng Ampitari Shop na nagsasabing wala pong magaling na manok sa maporol na tare.